No, please, no, please, no, please, no. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Okay po mga palapil nito hanggang dulo. Okay. Sakop nyo pa po yan, nakahiliran na nyug na yan. Ayan mga ka-farmlat, sa makakabili nito. At ayan po ang covered court. So nandito tayo sa sentro, sa mga nature lover po dyan. So rinig na rinig nyo pa po ang huli ng kuliglig. So yan mga farmlat, ang ganda po dito. Ang laki po ng mangga. Puro injat minggo po ito, walang manggang kalabaw. To win some more, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, 'cause I'm yours. Hello mga farmlat, ayan, kakagaling lang natin sa assessor po ng bayan po ng Santa Elena, Camarines Norte. Ayan, didiretso po tayo sa binibentang property. Ayan, kasama po natin si Raketero Maglulupa. Ayan, siya po ang driver natin ngayon. So ngayon po ay anong petsa na ba? August 24, alas 2 ng hapon. Ayan. So tara mga ka-farmlat, silipin natin yung for sale na hawak po ni Raketero. Ayan mga ka-farmlat, as of now, so wala pa tayong nadadaan ng rough road. So lahat ng dinadaanan natin cemented road. So malapit-lapit na tayo sa property mga ka-farmlat. Ang good thing mga ka-farmlat, so malapit lang po sa bayan ng Santa Elena. Hello mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Santa Elena. Ayan, may titingnan po tayong lupa. Galing po ako sa assessor kanina, may nabiyan tayong papel. So para hindi masayang yung lakad natin, so locate po natin itong property na tabing dagat po. Ayan, ayan po ang covered court. So nandito tayo sa sentro nitong barangay na to. So ngayon, ito po, daan tao lang po ito. Pero yung sa access ng sasakyan, ayan. So ito yung gagawin pong kalsada ng barangay papunta dun sa gagawing fishport ng barangay. So ngayon, ipapakita ko po ito sa huling part ng video. So mula dito maglalakad tayo po pag ganoon, palabas ng kalsada. So as of now mga ka-farmlat, ayan, babaybayin natin tong papunta sa property. So kanina nag-video kami, sala-sala yung video namin dahil ganun po talaga pag mali-mali ang turo. So as of now, so yung mismong may-ari na nakapangalan sa titulo na literal na buhay, so siya yung magtuturo sa atin ngayon. So eto po yung tinignan natin kanina sa unang part ng video. Bale, saan sarandaan ng gagawing fishport? Dito ano? So kung sakaling dito ang daan, mag right to point man tayo, may clean na lang. So meron naman po tayo mabibilhan ano. Yan. Doon ang pinakamalapit pa no? Kung sa Maaliwan, ito pilapit. Pero ko yun, kasi kung talagang doon ang gusto mo, doon, ayun pilapit na yun, pwede natin doon lagyan ng malaking ano, malapalapan. Daan. So pwede daw po doon. Nasaan kuya yung una nyo mohon? Ano sa saas? Tinuro ko saging na yun eh. Ayun, saging na yun. Oo, sa dulo na yun. 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 Saging na yun. So, malapit po sa kabahayan, dito sa may court. So, pwede po dyan dumaan, mas malapit. Kaya lang, ipasok sa sakyan, hindi. Kung doon, daan tao lang. Pwede naman kung kailangan, talaga sabi nga, gagawan talaga ng daan. Gagawan. Kasi palayan doon, ano. So, dito talaga matigas eh. So doon sa idadaanan ng barangay, yung fishport na barangay road, mas malapit dito. Oo. Kasi ito yung talagang dinedevelop ng gawin namin. Fishport.
So, bali ang sukat po nito ay 4.3 hectares. Yan, OCT title po ito. So, ibig sabihin si tatay po yung kauna-unahang nagkatitulo sa property na to. Ayan. So, by history, dati pong tax deed yung lupa na bili niya. And then, napatituluhan niya po sa kanyang pangalan. So, ito po yung natituluhan niya. Tay, tama ba? 2010? Alin? Nung natituluhan? 14. 2014. So, pag mga pre-patent po, 5 years na na-transfer, pag-award po ng DNR, hindi pa po pwedeng ibenta. So, since 2014 to, so, lampas 5 years na. Ayan. Sakop na ba ito tayo? Di pa? Ito. Alin ang sakop dyan? Yan po. Ayun, tuturo sa atin yung muhon. Muhon. Ayan. Yung sasabihin yung sinasabi ko. So, ito yung muhon number 2. Tama? Hindi, ito yung dinaanan Ng ng linya. Yung linya. ng dahil ka. okay. Daan lang to. Kasi itong mohon na ito, nung magpasukat sila, divide nila. Ito yung tinamaan, pero tumama din sa property line ko. Okay. Kaya yun yung tugon. So, linya lang pala po yun. So, yung muhon number 2, titingnan natin. So, ito po ay simbahan ng Dati, back to Christ. ano po yung back to Christ? Isang religion yun may Father Lahi. Christian? Hindi ko masabi Christian. Kasi cardinal lang din dating pare. Mga din sa Christian din. Ayan. Dati po pala tong simbahan. Sec registered license. Yan. Cardinal Lahi. Ito yung muhon number 2. Yun. So, kadikit mismo yung itong dating simbahan. So, ito pong malalaking mangga na to, sakop, tsaka itong kapantayan na to ng mga nyog. Ayan, sakop po yan. So, dyan po, sa una-unahan, mga 50 meters dyan, malinis po ang dagat dyan. Pwede kayong maligo. Ayan. So yan po, sakop pa yan. Mamaya titingnan po natin yan. Mga fruit bearing trees po yan na combination po ng langka, mangga, tsaka niyog, tsaka may dalandan din. So yung binabaybay natin ngayon, sinususog muna natin yung muhon. So sa ngayon mga ka-farmlat, papunta tayo dito sa tabing dagat, nasakop ng property. So, mangrove area po yung tabing dagat niya. Ayan. Mohon number 3. Ito po yung muhon number 3. Ayan. So, sa mga nature lover po dyan, ayan. So, rinig na rinig nyo pa po ang huni ng kuliglig. Yan, mga pipisik po ang tawag sa puno na yan. Since na doon, sumunod na ito. Aha. Ano sir? Malinaw ito pag ano? Mula doon, tumakbo yun. Okay, sir. So, mula po sa muhon number 3, babaybayin natin yung muhon number 4. Ayan.
number 4. Dito. Sa pandaan. Dito na. Ito po, hindi nasakop. Sakop nga eh. Yan. Pinagamit lang yan. Kaya lang hindi natin makikita yung muhon. Wala na dead end na. Pero pwede kong videohan saglit. Sige. Okay. So, videohan ko muna saglit itong ano po to, narerentahan o ano? Hanggang masukal na yata. Ito, sakop to? Hindi na. Ay, ito lang. Ito lang, kabila. So, yan. So, may katabi ka pong fish pan dito, itong sa Karatig. Pero ito po yung sakop, family fish pan po yan. Na at least titulado po. Yan. Maliit lang po pala yan, ano? O hanggang dulo pa. Dito tayo. Sige po. Kung hindi ka pala kasama tay, pabibidyohan din namin itong isa. Yung pagkaintindi ko sakop yung kabila. So mga kaparmlat, pumasok kami dito sa kagandahan po ng lupa na kapantayan na puro fruit bearing po na may star apple, saging, may mga tanim na mahogany, may mga mangga. Ayan. Sa mga mahilig po sa fruit bearing trees. Ayan. So yan mga kaparmlat, ang ganda po dito. Ang laki po ng mangga. Puro Indian Mingo po ito, walang manggang kalabaw. Ito. Ayan. Iba ang itsura. Tama po. Mangga. Yan, manggang kalabaw. Mangga. Talagang tapos yung doon, may tapdo pa yata ako doon. Yung mga dalandan nyo pong yan, namumunga pa siyan? Oo naman. Okay. Kailangan nila linisin. Oo nga po, sobrang daming tanim na hindi nasisikatan. Ito po, may hukay kayo, no? Oo, may pinagkukunan namin ng tubig. May deep well po dito. Ayan, mababaw lang pero may tubig. Hindi naman. Pero kung lalaliman yan, kulang lang sa linis yan. tsaka kulang lang sa lalim. Wala pa nga 5 feet yung lalim yun. Diyan ako nakuha ng pinamnuhugas ko ng aking baboy dito. May laki pang antipolo ko, laki na. Alin po? Ito, antipolo. Ayan, good lumber po yan, antipolo. Yan yung ginagawang bangka. Kaya ako nagtatanong yan, at magandang ay tsaka may antipolo din. Yan, dati kong bahay. Ang pagbukobo ko, kung may baboy pa dyan. So yan. Kayo na po nagtanim nito, mga takaran na nyog. Ayos. So ito po yung dati yung babuyan. Oo, yan ang babuyan. Okay. Ang laki, 4 na pitang pati yan. Andiyan pa yung partulina ko nga, Ayan mga kaparmlat, sa makakabili nito at magbabakyard, yan, pwede nyo paglagyan din ito. Develop nyo na lang, ilagay nyo bubong. Sakop nyo po itong mga sasahan. Yan ang gagawin pispanin natin. Ayan. Pagamin tayo, sasahan muna. So sa mga kabili, pwede nyo po itong i-develop na gawing fish pond. So, sa tansya nyo sir, ilan po ang sukat ng fish pond na yan? Siguro mahaba ito hanggang doon pa Tansya nyo, may 1 hektarya? Siguro, oo, siguro. Ayan. So may 4.3 po ang sukat, meron po kayong 1 hectare na pwedeng gawing fish pond. Ayan. Dito tayo, siguro, ano na tayo sir? May mga kawayan ka rin pala sir dito. Oo, kasi kaya din ako naghukay din ng malapit-lapit at may tubig. Ayan. So, sa mga naghahanap po ng flatland, retirement plan na pwede kayong mag-fish pond malapit sa dagat. Ayan, tamang-tama po ito. At sa mga ka-farmlat natin na matagal na naghahanap ng for fish pond po na intensive. Ano po? Naku, ang dami pong nagbisita sa akin noon. Yan po ang hinahanap, yung fish pond pang intensive. Pwede po itong property na to kasi tabing dagat at hindi po ganun kamahal ang presyo. Ayan, kasi
Kaya hindi naman ganun kamahal ang presyo, although tabing dagat siya, hindi ganun kaganda yung dagat niya. So, madaan tayo ngayon sa dating fish pond na medyo napabayaan na. Kuryente ko. Bardaw na rin. Ibig sabihin, may linya ng kuryente dito sa mismong property. Pinalinyahan ko ito. Puta, gumastos ako dito nasa 20 mil. So, ayos. Ayan mga kapamlats, hindi nyo na problema yung kuryente, oh. Pinalinyahan na ni sir dito dati. Yan, gumastos daw siya worth 20,000. Ayan. Maganda pong fish pan niya kasi mataba po yung lupa. Sign po yan dahil malumot. Ayan. Gustong mag fish pond ng tilapia, banami, king crab. So ganda nito pag na-develop mga ka-farmlat. Ayan. Oops. So gagastos lang kayo sa patabas nito. So ang pakyawan po ngayon ng tabas nasa 15,000 na po. Pakyaw po yun. Kanila ang kain. 15,000 per hectare po yun. 15. So ito sir, sakop pa. Ito, tumakbo doon sa... Ay muhon pati ang fish pan. Ano? Sakop nyo pa po ito. Sakop pa. Oh, ayan, may maganda pa po kung fish pan dito. Sakop pa rin pala ito ng lupa. Ayan. Kahit ikat mo na lang, kunin mo na lang video. Ayan. Ito yung sinabi ko nga na portion ng... Pero ito yung for developing na... So ito, Konting develop na lang ito. konting develop na lang ito, malinis na eh. Parang prensa na lang kailangan dito. Okay po mga pilapil nito hanggang dulo. Okay. Sakop nyo pa po yan, nakahiliran na nyug na yan. Hindi na. Dito na tumakbo eh. Ito na. Sige po. So ayan, wala pa pong 1 kilometers, nandito na tayo sa crossing. So yung right side, papuntang Ginyangan, Quezon. Ito naman pong left, papuntang Kalawag sa main highway. So nalampasan natin pakita ko po sa inyo sa Google Earth. Ando sa dulo. Ay, yun yung may mga maganda rin yung na may mga mahogany, no? So, ibig sabihin, kung amuhon nyo doon, di, buo ba to? Buo? Alin? Ito? O mahahati lang lupa nyo? Ay, bali buo itong fish pan, pero hati lang siya. Ito lang eh. So, hindi pala siya, buo yung fish pan, kaya lang, yung ibang parte ng fish pan, hindi nyo nasakop. Pero sino pong naglalagay ngayon ng hulog dito? Sa ngayon, wala yatang hulog, pero no, si Bukago, yung kalapit. Ay, yung kalapit. Siya munang gumagamit muna. Pero anytime, Sinabi naman niya, basta ano lang, ito. ito na. Ito. Andyan yung muhon. Yun yung saging na yun. Okay. Tumakbo. Tatakbo dito sa nyuga na yan. Oo. So, ibig sabihin, kung pipila-pila na ito, na sasakupin na, idediretso na lang. Kasi hindi na natin ito sakop. So, okay, at least malinaw po. Pati mo ng pila-pila na. Pila-pila na lang. Ayan, sa negative side po ng properties, medyo kulang lang po talaga siya sa alaga. Kaya may mga damo-damo na rin. Saka, yun din yung reason nila kung bakit binibenta, hindi na maabyat. Kaya nasasayang talaga yung potential ng mga property kung hindi talaga naabyat po. Kasi kung may fish pan ka at develop yon, sa pang-ulam na lang, ang laking libre na po yan. Palalo pag nag-high tide, nagpapasok ka ng tubig. Then, pag low tide na isasara mo. So, makakaroon ka ng libreng hipon, mga isda, ayan. Lalo na po yung mga alimango. Ayan. Number 2. So, ito, hindi nasakop. So, possible, ito dito tayo bibili ng right of way. Kung dito gustong idaan. Okay. So, tansyahin natin by meters. Kasi mula dito sa room. Para development na rin.
Kasi improvement din ang ano. Oo. Yan, nakaka 20 meters na po tayo. Mula dun sa magiging access road. Para may pasok. Isa po sa nakikita kong maganda sa property, halos lahat ng dinadaanan natin pantay. Wala pong mga bundok, burol o kung ano man. So kung magpapagawa ng kalsada para sa road access ng sasakyan nyo, napakaganda po. Ayan lang po ang bahay, ano? Lapit lang. Kumbaga nasa likod lang tayo. Yung farm lot natin nasa likod lang ng sentro ng barangay. So, ayan. Ito na po yung access road. Ayan. So, mga 50 meters po yung magiging road right of way natin pag doon natin gustong dumaan. Ayan. Mula dito sa access road. So, kung doon naman natin gustong kumonek, dire-diretso naman po yan. So ngayon yung next video natin, yung mula dito hanggang paglabas. Ayan, at least makita natin. So yan mga farmlat, mula dito sa access road, sa proposed road right of way na gagawing barangay road ng barangay na to, papunta dun sa gagawin nilang fishport. So ito na po yung kinayod ng bulldozer. Kung gustong ipasok din ng buyer natin na makakabili dyan ng sasakyan, so ito po yung road access. Yan. Baybayin po natin hanggang dulo. Kidaan po. Na-delete ko yung video kanina. So dire-diretso lang tayo. Kaya sa mga buyer po na gustong ipasok sa sasakyan sa property na tabing dagat, ito po tamang-tama po siya. So hindi siya ganun kamahal, pero hindi rin po siya ganun kamura dahil flat land naman yung lupa at malapit sa sentro lang ng barangay. Tsaka tabing dagat po yan. Iba na iba po ang presyo ng tabing dagat talaga. So total price po niyan is nasa 3.5 million, and based sa price ng seller, sagot naman niya kung ano po yung sagutin niya sa dokumento bilang siya ay seller. Kagaya po ng CGT, and wala naman siyang ibang gastos dahil nga po buhay po at malinis po yung titulo. Yan. Ayan, andito na po tayo. So ito na po yung papunta ng Ayan mga kaparmlat, pabalik na po kami, pauwi na. And maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. At ayun, shoutout po pala sa kay Chikata Ocampo, sa family Ocampo po from Iga, Japan. So ayan mga kaparmlat, kung saan man po kayo lupalok ng mundo. And maraming salamat po sa lahat po ng subscriber natin. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang sarili niyo, and thank you po. Dagsang biyaya po sa inyo lahat.